Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa Manila Cathedral, ang ating inang simbahan. I seek forgiveness to foreigners who are inside because the Mass is in Filipino. It's very seldom that we celebrate the Mass in Filipino, but since today is Independence Day, we decided to celebrate the Eucharist in Filipino. Mga minamahal kong kapatid, inaanyayahan ko kayong simulan natin ang ating pagninilay sa hapong ito mula sa mga salita ng unang pagbasa. At nais kong isipin ninyo na ang Diyos ay direktang nagsasalita sa inyo. Imagine that God is directly talking to you today, at this moment. At ang sinasabi niya sa inyo ay ang unang pagbasa. Sabi dito sa unang pagbasa, bagamat ito ay para sa bayan, si Moises ang nagsasalita sa ngalan ng Panginoon. Sabi ko nga, isipin nyo, kayo lang dalawa ng Diyos ang nag-uusap. Pinili kita at inibig. Hindi dahil sa dami, pagkat ikaw pa nga ang pinakakakaunti. Ikaw pa nga ang pinakamaliit. Pinili kita at inibig, hindi dahil sa ganang iyo, kundi ako ito na Diyos. Pinili kita dahil sa pag-ibig ko sa iyo. Imagine the Lord telling you He loves you. He loves you not because you are worthy. He loves you not because you are good. He loves you not because you are deserving. No. None of this is the reason why God loves you, loves me, loves us. It's simply that God is love. Mahal ka ng Diyos, hindi dahil sa ikaw ay mabait. Mahal ka ng Diyos, hindi dahil ikaw ay karapat-dapat. Mahal ka ng Diyos sapagkat siya'y pag-ibig. That's why nothing we do can make God love us. Wala tayong pwedeng gawin na makapagmamahal sa atin sa Diyos. Nothing that we do can make God love us. It is out of the goodness of God's heart that God loves us. Kaya pag humaharap kayo sa salamin, sabihin mo, halimbawa, pangalan mo, Charmaine, di ba? Okay. Yan ang usong pangalan ngayon, ha? No, Charmaine, no, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Kapag nakakaramdam na kayo ng parang walang nagmamahal sa iyo, iniwan ka ng asawa mo, iniwan ka ng mga anak mo, iniwan ka ng iyong kasintahan, huwag mong kalilimutan, meron pa ring naiwang nagmamahal. Sabi nga ng awit ni Ogie Alcacid, hindi ko naawitin, baka umulan nandito ako umiibig sa iyo. At sa ikalawang pagbasa, mula sa unang sulat ni Apostol San Juan, sinasabi sa atin na ang kanyang bugtong na anak ay nagkatawang tao. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak
upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. In other words, God, who is love, has made it concrete by sending His own Son. Kasi pwedeng sabihin mo, I love you. Pwedeng sabihin ng Diyos, I loved you. Mahal kita. Pero pinatunayan niya yung pag-ibig na yon sa pamamagitan ng pagsusugo niya sa kanyang anak. Kaya nga sabi ni San Juan sa kanyang ebanghelyo, God so loved the world that He gave His only Son. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya't ibinigay niya ang kanyang anak. Ibinigay niya ang pinaka-mainam sa lahat, pinaka-importante, pinakadakilang pag-ibig at pinakadakilang regalo. God is love, and that love is concretized by sending His only begotten Son. At pagkatapos sa Ebanghelyo, sinasabi naman sa atin ng Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Mismong si Jesus na ang nagsasabi, lumapit kayo sa akin. Ako lamang ang makakaunawa ng nilalaman ng inyong puso. Ako lamang ang makapagpupuno ng mga kakulangan na inyong nararamdaman. Sa akin kayo lumapit. Mahal ko kayo. Sa akin kayo lumapit. Ang ganda po ng larawan ng Sacred Heart sa ating harapan. Jesus is pointing His finger to His heart. And He is telling us, He is telling you and telling me, come to me. This heart of mine will give fulfillment to the longings of your heart. Sabi nga nothing can understand the human heart. Nothing can complete the human heart. Nothing, no one can give fulfillment to the human heart except the one who made it. And God is the one who made our heart. Sa pagdiriwang natin ngayon ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, ang paanyaya sa atin ng mga pagbasa ay malinaw. Mahal ka ng Diyos. At dahil mahal ka ng Diyos, ibinigay niya sa iyo ang kanyang bugtong na anak na nag-aanyaya naman sa iyong lumapit sa Kanya. Kapag tayo'y napapagod, huwag tayo sa mall pumunta. Gastos lang yan. Kapag tayo'y napapagod, huwag tayo sa beer house pumunta. Baka magkasala ka lang. Kapag tayo'y napapagod, lumapit tayo kay Jesus. Sa simbahan, sa adoration chapel, o sa katahimikan ng iyong silid, lumapit kay Jesus at sabihin mo sa Kanya, Lord, pagod na ako. Bigyan mo ako ng kapahingahan. Pero ingat kayo sa paghingi. Don't ask, Lord, give me rest. Baka bigyan kanyang rest in peace. Sabihin nyo lang, pagod na ako, Panginoon. Palakasin mo ako. Patatagin mo ako. Pero mga minamahal kong kapatid, magtapatan tayo. Bakit ba tayo napapagod? Ano ba ang kinapapaguran natin? Baka kuminsan ang pagod natin, tayo rin ay ang may gawa. At dahil dito, ngayong araw ng kalayaan, 128th anniversary of
the Philippine independence, tanungin natin ang ating mga sarili, saan ba ako dapat lumaya? Ano ba yung mga bagay na dapat ko nang pakawalan? Ano ba yung mga tao na dapat ko nang pakawalan? Ano ba yung mga karanasan na dapat ko nang pakawalan? Kasi kung minsan, napapagod tayo dahil may mga pinapasan tayo na hindi naman natin dapat pasanin na. Ang sinasabi siguro sa atin ng Panginoon, bitiwan mo na yan. Iwan mo na yan. Huwag mo nang pasanin yan. Pagkatapos mga ngatwiran pa tayo, Lord, no, ang hirap no? Hindi ko siya mapakawalan. Kaya tayo siguro napapagod dahil meron tayong mga pinapasan na hindi natin dapat pasanin. Alam nyo, sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, hindi niya masinabing wala tayong papasanin No, hindi. Hindi nangako ang Panginoon na bibigyan kita ng kapahingahan, pero hindi ko aalisin ang mga dapat mong pasanin. Maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. There are things that we need to carry. There are things that we don't have to carry. And the question then, therefore, is, what should we carry and what should we release? What should we carry and what should we let go? At ang sabi ng Panginoon, etong pasanin mo, gawin mo ang kalooban ko, gawin mo ang utos ko, gawin mo ang gusto ko. Papasanin mo yan, medyo may kabigatan yan, pero magkakaroon ng kahalagahan ang iyong pagpapasan. It means that when we carry something, when we carry the cross, we have a meaningful reason and a meaningful experience when we carry it. Tandaan nyo sa pagsunod natin kay Kristo, hindi naman niya aalisin ang mga pabigat sa buhay natin. Madalas hindi. Pero ang ibibigay niya sa atin ay yung mga bagay na dapat nating pasanin, pero magbibigay ng kahulugan sa buhay natin. Kaya tayo napapagod kung ano-ano ang ating pinapasan. Pero kung si Kristo ang magbibigay ng pasanin natin, pagod pa rin, pero may kahulugan ang kapaguran. Mahal tayo ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos. At itong pagmamahal na ito ay pinatunayan niya sa pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak, na siya namang nagsasabing, halika, sasamahan kita sa pagpapasan mo. Amen.